Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, natawa ako sa balita ng Bilyonaryo News Channel na kung saan mayroong caption dito sa mukha ni Jinggoy Estrada na hindi na natuto. Kasi for the third time, nadawit na naman ang kanyang pangalan sa kontrobersi, diba? Ng pangangamkam di umano ng kaban ng bayan. O, alam naman natin, diba, yung pinagdaan ng kaso ni Senator Jinggoy QT, diba? Saan ba yun? Ni-research natin yun eh. Yung ano ni Jinggoy QT. Wait lang, mga minamahal. Yung kanyang pagkakakulong. Taong 2000, April 2001, diba, nakulong itong si Jinggoy Estrada kasama ang kanyang ama. And then after 2 years, nakalaya siya and then tumakbo. Dahil may nabudol, nanalo. So, 2007, acquitted ang kaso. So, to make the long story short, 2014, nadali na naman itong lolo ninyo. So, sa anong issue? Pork barrel scam ni Napoles. 'Di ba? Nilagay ba naman sa mga bogus na proyekto ang pera? Gaano kalaki? 183 million. So, nakapagpiyansa noong 2016. And habang dinidinig sa Sandigang Bayan, abay tumakbo taong 2022. Nanalo. May nabudol eh, 'di ba? So, taong 2022 nanalo itong si Jinggoy QT. And Enero 2024, binasura naman ng Sandigang Bayan ang kasong PDAP scam. Pero, guilty sa direct and indirect bribery. So, tapos ngayon, malalaman na naman natin na ang pangalan ni Jinggoy QT ay kasama na naman po sa mga iniimbestigahan dahil receive daw po, kumukuha ng kickback na 30%. And we all know naman na itong si Ping Lacson, abay, mayroon pong revelation. And actually, hawak niya ng bolang kristal eh, 'di ba? Na nandoon na yung, 'di ba, isang tawag dito, kawani ng isang construction firm na kung saan pumunta sa Senado para ihatid ang daladalang 30% kickback, 'di ba? WJ ba 'yon? Oo, si Mina. Oo. Kaya itong si Mina papaharapin nga ni Senator Ping Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nang sa gayon, diba, mga minamahal, harap-harapan niyang sabihin sa publiko kung saan siyang kwarto pumasok. Sinong senador ang tumanggap, diba? Lalo pat ang sinasabi din kasi ni Bryce Hernandez, diba? Meron daw pong, ano pangalan na yun? Nalimutan natin, basta Ramos ang pilido. Diba? Na staff ng isang kawaning senador na tumatanggap ng kickback. So, alright, ito. Tingnan natin tong Bilyonaryo News channel. Kakatawa yung title eh. Di na natuto. Estrada, nadawit na naman sa isyong korupsyon. Hindi ka pa pala safe, sir. Hindi ka pa pala safe. Kagaya ng biro ni Marcoleta. Akala mo kasi safe ka na. Yung tipong ikaw yung nag-iimbestiga tapos kinabukasan ikaw naman yung iniimbestigahan. Galit-galitan pa. Oo. Sabi niya, mamatay man ang pamilya ko, mamatay man ako, wala akong kinuha. Di ba na ganyang kalaki? Kwento mo yan. Tila kakapit na ng pangalan ni Senador Jinggoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, sino ka? Safe ka na? Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Diba? Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero napika na si Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback
mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30%. Naku po. As per our district engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. Ay, talaga. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Yeah. Alam nga naman yung tirahin dyan, puro district engineer. Mga bobo ba kayo? Alam nga naman walang involved dyan ng senador. Maniwala kami sa inyo. Diba? Hindi pwedeng district engineer lang. Dapat talagang hugutin yung pinakaugat dyan eh. Nakakaloka. Nasasabihin mo na malinis ka. Although, antay natin yung, diba? Proven until guilty. Oh, innocent until proven guilty. Antay natin. Diba? Kung talagang wala kang kasalanan. Bakit hindi mo na lang harapin? Diba? Hindi yung ang dami mo pang sinasabi, nililihis mo yung issue. Sasabihin mo, kayo yung mainit sa mata ng mamamayang Pilipino. Hindi kami. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng magtuturo ka din. Ang gawin ninyo, magharap-harap kayo. Patunayan ninyo. Kasuhan mo kung may ebidensya ka. Eh kaso mukhang malabong kasuhan eh. Malaki yung ebidensya hawak ni Bryce. Kaya ba Gina-G ka na ilagay sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez? Gina-G ka? Ha? Nagtatanong lang. Kasi mga minamahal, hindi talaga ako sang-ayon. Balik-balik na rin mo ng mundo. Sinabi ni Bryce na ayaw niyang ibalik sa Senado. Kasi alam naman natin yung reason, meron siya binanggit ng mga senador. Pero hindi naman sinabi ni Bryce na wag niyo siyang, natanggalan niyo siya ng proteksyon. Sabi ni Bryce, intindihin ninyo ayaw niyang bumalik sa Senado, pero hindi niya sinabing tanggalan niyo siya ng protection. Bakit niyo inilagay sa Pasay City Jail na in the first place, hindi pa naman convicted yung tao? Okay, sana kung convicted yan, hindi naman convicted yung taong yan. Ba't niyo inihalo, di ba, sa kulungan ng mga totoong kriminal? Anyway, going back dito sa ating topic, sabi nga ng Bilyonaryo News TV, hindi ka pa ba natututo? Alam mo, Senator Jinggoy Estrada, kung wala kang kasalanan, bakit parang Gina-G ka, galit na galit ka? Di ba dapat chill ka lang? Alam mo yung body movements mo, yung body language mo, yung asta ng katawan mo, napaghahalataan ka. Nahahalata ka. Huwag naman ganun. Huwag mong ipahalata kung halatado ka na. Pakita mo na wala ka talagang kasalanan, patunayan mo. Ebidensya. Diba? Eh kaso may hawak na CCTV itong si Ping Lacson. Tingnan lang natin. Well, let's see. Kung yung mina na yan, diba? Yung may-ari, diba? Dito nga po sa kawani ng contractor companies na to, na pumunta dyan sa Senado para ihatid itong 30% kickbacks. Sana naman, hindi dyan sa opisina mo dinala. Dahil kung sa'yo yan, abay, automatic na wala ka ng lusot dyan. Diba? Mga binamahal. Basahin natin yung comment ng ibang mamamayang Pilipino dito. Once i-corrupt, always be i-corrupt. Ang taong bayan hindi na natuto sa pagboboto sa mga katulad ninyo. Ay nako. Once, shame on you. Twice, shame on you. Thrice, Jinggoy naman. Mahiya ka naman sa balat mo. Binabasa ko lang yung mga comment eh. Diba? Nag-roll call ang attendance sa Senate kanina, 22 mga senador nagsabing present, samantalang yung dalawang senador nagtaas ng kamay at sumigaw ng not guilty. Diba? Anong gusto nyo, magwelga? Ha? Well, yung ginawa nila kay Bryce, literal na pagpapatahimik na yan, kung ganyan. Diba, tinanggalan ng proteksyon. Alright. Oh, tinawag ka pa nga ni Marcoleta, the bad one. Bakit tinawag na the bad one? Kasi for a reason. Mayroong reason o tingnan ninyo, nagbibiruan lang kayo tapos kinabukasan, nasa hot seat ka na. Diba? Kaya dapat, kung akong tatanungin ninyo, kung mayroon man na dapat i-revise dito sa Omnibus Election Code, kapag ang isang kandidato ay mayroon ng kaso, hindi na pwedeng tumakbo or disqualified na forthwith,
'di ba, na makatakbo sa eleksyon. Kasi tingnan ninyo paulit-ulit na nagnanakaw. 'Di ba, paulit-ulit. Nakakaloka. Baguhin ang ating Omnibus Election Code kapag ang isang kandidato ay merong kaso. Kahit ano pa mang kaso. Kahit, tawag dito, lalo na kung meron ng final judgment, dapat ma-disqualified yan forthwith. Kasi ganito yung nangyayari paulit-ulit. Ay, sabi nga sa akin na kaibigan ko, diba? May kilala daw siyang politiko, magnanakaw. Pero pag hindi kasi siya nahuhuli, ilang taon na Nagnanakaw siya ilang taon na hindi siya nahuhuli. Ano yung nangyayari at the end of the day? Paulit-ulit niyang ginagawa kasi nakaka-addict magnakaw. Diba? Ay, nako. Alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito mga minamahal? Anyway, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.